4 na taong gulang pa lamang, pero 40 bundok na ang kanyang naakyat. Ito yung sa Mount Ulap. Madami siyang pine trees. Tapos, ayun, ang daming takbo ni Wyatt kasi yung trail, hindi siya ganun ka-delikado. Si Mommy, Daddy, kasama si Baby, sama-sama sa pag-akyat sa iba't ibang kabundukan sa bansa. Nasimulan na namin na kaya naman namin dalhin yung anak namin sa bundok. So yun yung way namin na makapag-bonding. Na lahat kami masaya sa ginagawa namin. Ganyan. Saan sila dadalhin? Sa kanilang hiling na makita ang ganda ng kalikasan. Ito po si Paring Ray. Mga adventures ni Wyatt McTrav, ang pinakabatang mountaineer sa bansa. Ating alamin. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong gabi sa ating Kasangga Mo ang Langit. Walong buwan pa lamang si Wyatt McTrav nang una niya nang maranasan ang pag-akyat sa bundok ng Pico de Oro kasama kanyang mga magulang na si Mami Kyla at Daddy Ed. Ayan, pinalitan na po ni Baby McTrav si Kuya Jack. Siya na daw po ang guide, si McTrav na, hindi na si Ay, galing-galing naman ang Baby McTrav namin. Umaakyat sa hagdan. Sa gulang na 4 na taon ngayon, 40 bundok na ang naakyat ni Wyatt McTrav. Kabilang rito ang 4 na pinakamataas sa bundok tulad ng Mount Apo at Mount Pulag. Hirap na harap si daddy nito. Kasi nasa buwan na siya doon. Tapos pag madulas pa, no? Ang hirap pag maputi. Pero kami yung inulan kami sa ito yung Kitanglad. Yung sa Mindanao kasi talagang hindi masyadong napupuntahan. Ang hirap. Yan, yan, very good. Anong major climbs o mountains na puntahan na ni Juan? Madami-dami na 10 na yung major climb niya Yung pinakamahirap is Mount Talomo Apo, then Mount Kitanglad Dulang-Dulang, Mount Amuyao, Mount Ugo, Mount Ulap, Mayon. Pero sa Mayon, hindi kami nag-summit syempre. Delikado masyado. Hanggang Camp 2 lang. Makakarating din tayo sa Papaya. May mga akyat sila sa bundok na 1 araw lamang at meron ding kinakailangan nilang mag-overnight. Tapos sa mga bawat akit nyo, ano to overnight pagdating sa top? Or balikan na? Minsan, overnight, lalo na yung malalayong bundok tapos major climb pa. Yung pinakamatagal namin, yung Mount Talomo Apo, 5 days and 4 nights kami doon. Yun yung pinakamahirap na kinalaim namin na kasama siya. Ilang hours ang minimum sa pag-akyat ng bundok? Pagka minor, minimum na siguro mga 2 to 3 hours, ganyan. Pero kapag major climb, tas multi-day pa, mga 10 hours, 10 to 12 hours na naglalakad. Per day. So. Per day. Kaya naman ni Wyatt, nakakaya niya. Napansin ko yung pagiging active niya, no? Parang walang kapaguran yung bago. Totoo. Kapag kami nagpapahinga, sasabihin niya, come on, let's go. Ayaw niya magpahinga. Pero syempre, napapagod din siya kapag napagod na siya ng sobra, lalo pag major climb, papabuhat naman siya. Parehong mountaineering ang hobby ng mag-asawang Ed at Kyla. Sa katunayan, bundok sila unang nagkita na nauwi sa pagpapakasal. Nung wala pa ba si Wyatt, ito na talaga yung parang hobby nyo, mag-asawa, umakyat ang bundok. Separately, nag-climb kami. Nag-climb siya, nag-climb din ako. Tapos nag-meet na din kami sa bundok. Okay. Love story nyo, kayo nakakilala. Parehas kayong hilig. Actually, iniisip ko nga, siguro kaya kami successful sa may pagdala sa kanya sa bundok. Because parehas namin hiling. Parang kailangan yun, parang it takes 2 to tango Kasi otherwise, parang hindi siguro matutuloy yung mga pag-akit namin na kasama siya. Kapag isa lang yung may hilig sa ganitong hobby. Maging ang pangalan ng kanilang baby na Wyatt McTrav
ay halaw sa pagiging mahilig sa pag-akyat sa bundok. Yung Wyatt kasi meaning yung strong. Before kasi, nahirapan ako mag-conceive. So, parang we consider him as miracle baby. Then, without knowing, umaakyat pa ako ng bundok na pala, pregnant na pala. So, hindi siya nalaglag. So, parang ang lakas ng kapit niya. Nagre-reflect naman sa personality niya, yung strong. Then, yung Mactrab, shortened, siya ng makiling traverse. So, yung Mount Makiling. Yes? Napansin din ng mag-asawang Ed at Kyla ang napakalaking bentahe ng pagiging aktibo ng kanilang anak sa mountaineering. Ano yung mga magagandang na itulog sa inyo at kay Wyatt sa pag-akit ng Kay Wyatt, nakikita kasi namin na lumakas yung stamina niya. Si Wyatt never been hospitalized pa since birth. Bihirang-bihira siya magkasakit kahit yung sipon, ubo, talagang for the whole year parang once lang siya ganun. Minsan wala. Sa amin naman, magandang nadudulot niya. Yun nga, yung sabi ko kanina na nakakatanggal ng stress. Sabi nga ng doktor ni Wyatt sa kanya, parang it's been a year hindi niya nakita si Wyatt na bumisita sa kanya. So it means hindi siya nagkaroon ng ganung major na illness. So bilib na bilib siya kay Wyatt. Ay, ng palms to. Usual na dala namin ang Magaan na yung 18. Kasi ng hours. Minsan 5 hours. 5 hours gonna get rin. Minsan 8. Kasangga mo